Nangangayaan ko po ang bawat isa na buksan po ito. Sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 7, versikulo 40 hanggang 48. Medyo mahaba-haba po ito mga kapatid. 40 hanggang 48 ng Luke chapter 7. Ang sabi ng Biblia, at pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. Isang may pautang ay may dalawang may utang sa kanya. At ang isa'y may utang na 500 denaryo at ang isa'y 50. Kung sinabing denaryo po mga kapatid, yan po ay pila o silver. 42, nang sila'y walang maibayad, ay kapwa pinatawad niya. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Sumagot si Simon at sinabi, inaakala ko, 43. Sumagot si Simon at sinabi, inaakala ko na yung pinatawad niya ng lalong malaki. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang paghatol mo. Number 44. At paglingon sa babae, sinabi niya kay Simon, nakikita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Datapwat, tininig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha. At kinuskos ng kanyang buhok. Number 45. Sinabi mo o hindi mo ako binigyan ng halik, datapwat siya, buhat ng ako'y pumasok, ay hindi huminto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, datapwat pinahiran niya ng ungwento ang aking mga paa. Number 47. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatawad ang kanyang maraming kasalanan, sapagkat siya ay umiibig ng malaki, datapwat sa pinatatawad ng kaunti ay kakaunti ang pag-ibig. Number 48. At sinabi niya sa babae, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Mga kapatid, tayo po tumayo at mananalangin po tayo sa ating Panginoon. Ama namin Diyos, salamat sa mga salita niyo po na amin po natunghayan. Dalangin po namin ang inyong pangunguna sa amin, na kayo po ay patuloy na magbukas sa aming puso't kaisipan. Buksan niyo po ang aming mga pandinig, na amin pong marinig ang kabuuan ng inyong mensahe, na ito po ay magbago sa aming mga pananaw, magbago sa aming mga puso't kaisipan. Tulungan niyo po kami na sa araw na ito ay kami po ay makaranas ng pagbabago. Tulungan niyo po kami na sa araw na ito ay maranasan po namin ang inyong kabutihan, na ang inyong banal na Espiritu Santo ay patuloy niyo pong ibuhos sa bawat isa sa amin. Punuin niyo po aming puso ng kagalakan sa araw na ito at tulungan niyo po kami na sumandali ay isang tabi ang mga bagay na gumugulo sa aming kaisipan. Palitan niyo po ang bawat puso na matigas at inyo po itong palambutin sa oras na ito at hayaan niyo po ang mga salita niyo ay makapasok ng buo sa aming mga puso na ito po ay magbunga sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyong kamay, amin na po itinatagubilin ang kabuuan ng iyong pasya. Sumayin niyo po ang kapurihan, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan magpasawalang hanggang sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. You may be seated. Sino ang tunay na nagmamahal sa Diyos? Ito po ang ating pag-aaralan sa oras na ito, mga kapatid. Itong tanong na ito, na sino ang tunay na nagmamahal sa Diyos, ay maaaring itanong ng kahit na sino. At maaaring ang iyong pagtatanungan ay magsabi na ako. At kung ito'y gagamitin ang tanong na ito sa lugar na ito, sino ang tunay na nagmamahal sa Diyos? Maaaring maraming magtaas ng kamay, ako. Subalit tayong mga tao ay masyado pong sigurista sa maraming bagay. Hindi tayo basta nagtitiwala hanggat walang patunay. Hindi tayo basta nagtitiwala hanggat walang pruweba. Lalo na kung pag-uusapan ay ang pera.
Subalit pagdating sa spiritual na mga bagay, sa ating panahon, ang mga tao po ay hindi po ganun nag-i-strive sa tinatawag na pagsusuri. Kasi maaaring kahit ang mamamatay tao ay magsabi na mahal niya ang Panginoon. Kahit ang mga magnanakaw ay magsabing mahal niya ang Panginoong Diyos. Kahit ang may mga sakit, ang may mga malalakas na pangangatawan, ang mga matatalino at may mga kahinaang kaisipan, ay magsasabi na sila po ay nagmamahal sa Panginoon. Ngunit, kailangan po mga kapatid ng tinatawag na patunay sa bawat na sinasabi ng tao. Pwede nating madaya ang ating kaharap na masabi nating mahal natin ang Panginoon, subalit ang Diyos na nakakatalos ng isip at puso ng tao ay nalalaman niya mga kapatid kung sino ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Napaka-basic mga kapatid na sinasabi ng Biblia sa unang Juan Kapitulo 4, versikulo 20 hanggang 21 na ang nagsasabing mahal niya ang Diyos ngunit napupuot sa kanyang kapatid o sa kanyang kapwa. Paano niya mamahalin ang Diyos na kanyang nakikita kung ang Diyos na hindi niya nakikita, kung ang kanyang kapatid o kanyang kapwa ay hindi niya kayang mahalin na araw-araw niyang nakikita? So ito po ay isang patunay na kapag ang isang tao ay nagsabing mahal niya ang Panginoon, subalit hindi po siya marunong magmahal sa kanyang kapwa, ang sabi ng Biblia, siya po ay sinungaling. At sinungaling po nagsasabing mahal niya ang Diyos at hindi niya kayang mahalin ang kanyang kapwa. At ang nagiging problema, mga kapatid, ng mga karamihang tao, dyan po sa Matthew chapter 10, verse 37 hanggang 39, pinapaiksi ko na lamang po. Nasabi dyan, ang nagmamahal sa kanyang magulang ng higit naman sa Diyos ay hindi karapat-dapat naman sa Diyos. So saan nga malulugar ang tao, mga kapatid? No? Kung inyo po mapansin, mga kapatid, paano mo mamahalin ng Diyos kung ang iyong kapwa hindi mo kayang mahalin? Ngayon naman, nagmahal ka naman, hindi lang basta ng iyong kapwa, kundi ng iyong magulang. Subalit, masyadong sumobra ang iyong pagmamahal sa iyong magulang kaysa sa Panginoon. Hindi rin po tama yun. Nakuha niya, ulitin ko po. Kapag sinasabi mo mahal mo ang Diyos at hindi mo kayang mahalin na iyong kapwa, X ka pa rin. Pero kapag sumobra ka doon, lalo na sa iyong magulang, minahal mo ang iyong magulang ng higit sa Panginoon, sabi ng Biblia, hindi siya karapat-dapat sa Panginoon. So masasabi ba natin mga kapatid na ang Diyos ay parang napaka-unfair ng Diyos? Mali, mga kapatid. Anong punto? Totoo, sinasabi ng aral ng Biblia, mahalin niyo ang inyong mga magulang na sa ganun humaba ang buhay ninyo. Subalit kung ang pagmamahal sa magulang ay mas hihigit kaysa sa pagmamahal, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, ang sabi ng Biblia, hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. So kailangan, mga kapatid, itinuturo sa atin ng Panginoong Diyos na kung may mamahalin ka at may paglalagakan ka ng buong buhay mo sa pagmamahal, dapat ibigay mo yon sa Panginoon. Hindi po sa taong may kamatayan. Oo, lumabas ka sa tiyan ng iyong ina, galing ka sa iyong magulang, pero tandaan mo ang buhay mo at ang buhay ng iyong ina ay galing pa rin sa Diyos. Kaya sinasabi, mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, isip, kaluluwa at ng buong lakas. At ang sino man nagmamahal sa kanyang ina, kanyang ama, kapatid, o kung sino man nang higit sa Panginoon ay hindi karapat-dapat sa Panginoon. To the point, mga kapatid, na sa sobrang pagmamahal mo sa iyong magulang, kaya mong iwan ng Panginoon para sa kanila. Mali pa rin mo. Dumadating sa punto, mga kapatid, na tayo ay pinapipili sa mga naglingkod sa Panginoon. Alam kong na-experience nyo ito, nagsimula nung nakilala ninyo, Panginoon, kayo po ay inuusig ng inyong pamilya. Sige, subukan mo magsimba, huwag ka nang babalik dito. So ano pong nangyayari? Mahal ko magulang ko, brother, hindi na po muna ako magsisimba. Tama naman ang pagmamahal mo sa magulang mo. Pero tatandaan niyo po, sabi nga ng aking pastor, nung ako po ay nag-aalangan maglingkod sa Panginoon ng araw, nung ako po ay 17 years old, Pastor, magpapaalam po muna ako sa nanay ko. Sabi ng aking pastor, hindi naman ang mga magulang mo magliligtas sa iyo.
ang Diyos. Paisip ako, tama naman eh. Hindi po lahat ng ipinagbabawal ng ating magulang ay para sa kapakanan natin. Hindi po. Pagka ang pinag-uusapan ay buhay lakbayin sa espiritual, eternal, papunta ng langit, hindi po lahat ng sasabihin ng magulang ay tama. Dahil bihira po sa mga magulang ang naglilingkod sa Panginoon at nakakaalam ng talata. Marami pong mga tao, kabataan, ang natigil sa paglilingkod sa Panginoon dahil napigil ng magulang. At ang isang bagay na hindi matututulan, may malaking pananagutan ang magulang kapag pinigilan niya ang kanyang anak na maglingkod sa Panginoon. Napakalaking pananagutan, mga kapatid. Sisingilin sa iyo ng Diyos ang dugo o ang kaluluwa ng iyong anak. Alam mo, kung iisipin niyo po, sabi nga, mothers knows best for you. Totoo yun. Pero hindi lahat ng pagkakataon. Nakakalungkot po. Marami na po ako nakitang mga kabataan na mga tao na gustong maglingkod sa Panginoon pero dahil natatakot sa kanilang magulang, hindi nila kaya. Pero bilib ako sa mga tao na kung saan hinahayaan nila na sila po ay maglingkod sa Panginoon sa kabila ng sila po ay inuusig ng kanilang pamilya. Nakukuha ninyo, mga kapatid. Kasi kung isipin mo naman talaga, buhay na walang hanggan ang iniaalok ng Diyos sa iyo. Ang ambag mo lang, maglingkod ka. Wala naman siyang hiningi na magbayad ka ng 1 milyon para for registration. Walang ganon. Libre. Ang tao, pag libre pagkain, nandun yan. Kahit saan yan. Order mo, sige, babarayan ko. Sabi nga ng bata. Order mo, sige kuya, order mo, babarayan ko. Akong bahala. Sabi ng bata. Mga kapatid, ang tao order yan ng order, basta hindi sa kanya pera. Pero pag kanya pera, ay hindi basta-basta yun. Pinaghirapan mo yun eh. Alam mo kasi, ang pinagdaanan mo bago ka nagkaroon ng pera. Yan po ang problema sa tao. Wala tayong pinaghirapan sa harapan ng Panginoon. Pero libre niya tayong binibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaso nga lang yung libre na yun, hindi lahat ng tao gusto yun. At hindi alam ng lahat ng tao na mayroong buhay na walang hanggan na iniaalok ang Panginoon. Kaya kung sa oras na ito, mga kapatid, kung maiisip ninyo, maraming tao lubog sa utang, lubog sa kalungkutan, lubog sa maraming bagay, mga kapatid. Pero yung hirap na dinadanas natin sa lupang ito, sa ibabaw ng lupang ito, kung tutusin, saglit lang yan kumpara sa buhay na walang hanggan na ibibigay ng Panginoon sa atin. Minsan tatakasan mo ang utang mo. May mga utang ka. Huwag niyong mahirapan si Brother Benny Bull. Sabi nga. O yung mga maniningil, mga kapatid. Alam mo yun, pag utang bait, pag singil galit. Ganyan, mga kapatid, ang tao eh. Sabi nung Amerikanong, yung aming professor, sabi niya, ang Pilipino kakaiba daw. Pag umutang, magaling. Pagka wala siyang balak magbayad, aawayin ka niya. Kasi yun ang kanyang defense mechanism para kapag na-provoke ka na ikaw ay gumanti sa kanya ng salitaan, magmula ngayon hindi na kita babayaran kanyang kapala. Which na, napakatindi talaga, mga kapatid. Hindi ko naman nilalahat ng mga Pilipino. Sana hindi kayo yun. Ha? Mga kapatid. So tuloy tayo, mga kapatid. So ang nagmamahal sa Panginoon ay dapat nagmamahal sa kanyang kapwa. At kapag mahal mo naman, hindi lang basta yung kapwa o ang iyong ina at ang iyong tatay, ang mahal mo sa buhay, mahalin mo rin sila. Pero dapat, mayroong tamang pagmamahal. Pagmamahal pang tao. Pero pagmamahal na pang Diyos, mga kapatid, higit dapat sa lahat yun. Ito rin naman ang nagiging problema, mga kapatid. Sa Luke chapter 6, verse 32 hanggang 35, sinasabi ng Biblia, kung ang mamahalin lamang ninyo ay ang mga taong nagmamahal sa inyo. Wala rin kayo pinagkaiba sa iba. Ganyan po ang tao. Pag mahal mo
Ang bait mo. Pag hindi mo mahal yung tao, hindi ka mabait doon. Totoo po yun, mga kapatid. Pag gusto mo yung tao, lahat ng approach, i-approach mo. Kung kinakailangan gumastos, gagastos ka. Kung kinakailangan mong ihatid, alas 12 ng gabi, umuulan, kumikidlat, ihatid mo. Dahil gusto mo yung tao. Pero kapag wala, kabuhay-buhay yung tao na dapat mong samahan, wala kang panahon doon. Kaya kasi sinasabi ng Biblia, kung ang mamahalin nyo lamang ay mga tao nagmamahal sa inyo, wala kayong pinagkaiba sa iba. Nagiging problema din minsan kapag kung sino yung nagre-regalo sa inyo, yun lang din yung re-regaluhan nyo. Tapos, hindi nagregalo ka. Nag-birthday ka, hindi ka na-regaluhan. Oh, ganyan pala siya. Hindi mo na siya re-regaluhan, wala ngayon. Wala ka rin pinagkaiba sa iba. Kaya nga sinasabi ng Biblia, mga kapatid, paano po ba natin pakikitunguhan ang mga taong hindi gumagawa sa atin ng mabuti? Sabi ng Biblia, gawa nyo sila ng mabuti. Pag hindi ka pinapansin, pansinin mo. Pag hindi ka ginagawa ng mabuti, gawa mo ng mabuti. Kung nagregalo ka at hindi ka nagregalo, dalawahin mo kung gusto mo pa. Regaluhan. Diba? Kung hindi ka pinapahalagahan, pahalagahan mo. Alam niyo kung bakit pinagagawa sa inyo yan ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na magkaroon tayo ng changes sa ating katauhan, na magsukli ng mabuti sa mga gumagawa sa atin ng hindi tama? Kasi gagamitin tayo ng Panginoon to express His love. Kasi paano mo, mga kapatid, mapapatunayang may Panginoon kung hindi mo naman nararanasan yung mga ginagawa ng Panginoon? Nakuha niyo, mga kapatid, kaya nga tayo nagpapasalamat. Halimbawa, naplatang ka sa gabi, alas 12 ng gabi, naplatang ka, nandun ko sa puno ng palete, mag-isa ka lang. May dumaan, nakakotse, nakakaro, puti. Siyempre matatakot ka di ba? Pero hinintuan ka niya. Tapos, Brad, anong problema? Hindi po nagana tinulungan ka. Di ba? Ano nangyayari usually sa tao, mga kapatid? Di ba kapag ikaw ay may alam, karunungang panglangit, salamat po, Panginoon, dahil may ginamit kayong tao. Mas okay na yun kasi yung kamay mismo ng Diyos mula sa langit bababa. Nakakatakot yun. Bakit di mo kayanin yun? Kaya nga ang Diyos, mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos ay ini-extend niya sa iyong kapwa. Kaya nga kung mapansinin niyo, ang iyong kapwa, ang isang kapwa na walang Panginoon sa kanyang buhay, puro masasama ang lumalabas sa bibig, masasama ang nasa isipan. Di ba? Nakaranas na po ba kayo ng mga tao na kung saan ayaw niyo silang kasama pero no choice kayo dahil sila yung mga taong kung tawagin ay talsik? Yung walang sustansya kung magsalita, nakaranas kayo niya. Yung sa buhay ninyo, parang create sila para bulabugin ang buhay mo. Amen. Hindi nyo napansin yun, mga kapatid. Meron ako niyan, kasamahan. Hindi ko napapangalanan. Awa ng Diyos, buhay pa siya. Pero, nakakatuwa din naman siya na medyo nakakainis lang. Araw-araw na lang. Pastor, tulungan kita paano manligaw. Paulit-ulit. Hindi kasi marunong dumiskarte ka din. Tapos yung mga sensitibong salita, paulit-ulit lang din. Kaya lumalayo ako kapag nakikita ko siya, mga kapatid, naiwas ako. May pagka, may pagka, alam mo yun, hipu-hipuan ka, lalaki naman siya. May mga ganun talagang tao. At kapag gano'n ang tao, walang Panginoon sa buhay yun. Kasi kapag ang tao may Panginoon sa buhay, mga kapatid, hindi yan ganyan. Diba? Ang lalabas dyan ay mga mabubuting bagay. Mabuti silang pakisamahan. Kasi meron silang meron silang natatago na. May mga tao namang walang alam sa salita ng Panginoon, hindi buong kanilang kaalaman, durug-durug lang. Pero, alam nila, may konsensya sila. Hindi sila gumagawa ng masama. Kunti lang. Pero hindi katulad ng mga legit na scammer. Umorder ka ng cellphone, ibigay sa'yo bato. At nabubuhay sila doon.
May mga tao na buhay na ng buong buhay nila hanggang namatay sa manok. Sa sugal. Di ba? Doon sila namamatay kasi hindi nila nasumpukan ang Panginoon sa kanilang buhay. Di ba? Kaya nga, itong pinag-aaralan natin, sino ang tunay na nagmamahal sa Panginoon? Yung nasa sabuhan? Sino ang tunay na nagmamahal sa Panginoon? Yung nangangabit, sumisira ng pamilya ng may pamilya? Sino ang tunay na nagmamahal sa Panginoon, mga kapatid? Yung taong manluloko? Sukat ba naman ang katapatan na ibigay mo sa aso? Mga kapatid, ano ang ibig ko sabihin, mga kapatid? Bago mo sabihin mahal mo ang isang nabubuhay, dapat may patunay ka. Dapat naranasan mo. Dapat na-experience mo. Tama po ba? Gaya ng itong ating pinag-aaralan. Itong Luke chapter 7 verse 48. Binasa natin ito nung sinabi ng Panginoong Diyos kay Apostol Pedro o yung itong si Simon. Si Simon kasi ang binanggit na sa kanya dito. Ito po ay kwento ng Panginoon at sa pagitan niya at ng isang Pariseo. Inibitahan siya. Panginoon, imbitahan kita. Doon tayo sa bahay. Inaano ko na lang, pinaparaphrase ko. Imbitahan kita sa bahay. Pumunta naman ang Panginoon Diyos. Pumunta ang Panginoon Jesus. At sa pagpunta niya doon, nabalitaan ang babaeng makasalanan. Usually, kapag nababanggit po ang salitang babaeng makasalanan, yan po ay naglalarawan madalas ng isang babae na patutot. Alam niyo ba yung patutot? Sila po yung mga prostitute. No? Yun po yung nagsasalarawan pag sinasabing babaeng masama, pero hindi naman iklinaro dito. Possible. Ngayon, mga kapatid, nabalitaan niya yun. So pumunta siya kasi ang alam niya nandun ang Panginoong Jesucristo sa bahay ng isang Pariseo. Kakain sila magkasama doon sa dulang. Ngayon na nangyari, mga kapatid, pumasok ang babaeng ito at pumesto siya sa paanan ni Jesus sa likuran. Ang nangyari, mga kapatid, sabi ng Biblia, ito po ay umiyak. At sa kanyang pagluha, mga kapatid, ay nabasa niya ng luha ang mga paa ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagkabasa ng kanyang mga luha doon sa paa ni Kristo, mga kapatid, ipinunas niya ang kanyang buhok. Pinunasan niya ng kanyang buhok. Ano po ang ibig sabihin nito? Alam niyo po nung unang panahon, itinuturo at naturalesa sa isang babae na hindi po talaga nagpuputol ng buhok. Yan po ang katotohanan. At hanggang sa ating panahon, sa mga tunay na nakakakilala sa Panginoong Diyos, sa kanyang mga aral, mababasa niyo yan na sinasabi ng Biblia, ito'y sasabihin ko, hindi para saktan po ang bawat isa sa inyo, kundi magbigay ng impormasyon na baka hindi niyo ito alam at ngayon malalaman niyo. Ang sabi ng Biblia, sa kanyang mga salita, sabi ng Panginoon, ang mga babae ay hindi magpagupit ng buhok. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, open-minded naman tayo, di ba mga kapatid? Hindi ako naman ang iba sa inyo. Pero gusto kong sabihin ito sa inyo ng buong pagpapakumbaba na walang hinahamak. Okay po ba tayo doon? Sasabihin ko sa inyo. Sabi diyan, huwag yung kapadaanan niyo. At ang sabi diyan, kung yan po ay inyong puputulan ang wika ng Biblia, sabi ng Biblia ay pakalbo siya. Yan po sabi ng Biblia. Dahil, sabi ng Biblia, kahiya-hiya sa babae, ang pagpaputol ng buhok, yan po ang aral ng Biblia. Totoo po yan. At hindi ko po yan, mga kapatid, masisisi sa maraming kababaihan. Dahil hindi po lahat ng tao ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Dahil busy tayo tama? Maraming busy sa atin palagi. Mga magulang natin, si nanay, tatay, busy sa labahan. Pero hindi nila nalalaman. Sumalit kapag ito ay iyong malaman, ito ang pagkakataon mo na mabago ka ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Kasi ang pagpapahaba ng buhok ay pagpapakita na ikaw po ay nasasakop ng Panginoon.
Totoo yan mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, pag may alam ka sa Biblia, naglakad ka sa bus, tao ng Diyos to. Pag sinabing tao ng Diyos, sila po yung mga naglilingkod sa Panginoon. Tao to ng Diyos. Haba ng buhay. Ay, lalaki. Hindi ako na na. Ngayon ko lang nalaman, hindi pala lahat ng mahabang buhok ay babae. Sabi ng Panginoon, ngayon, bigyan mo ako pagkakataon ngayong araw na ito. Ipakita mo ang para sa akin. Basta may makasalubong ako. Kahit nasa unahan ko, mahabang buhok, yun lang na binigay mo sa akin. Hindi nag-iisip. Nalaglag yung Di ba usually lalaki magalang eh. Sa umpisa. Magalang. Nalaglag na. Miss pa niyo. Yeah, sunset. Isa pala siyang charing, dudong charing. Sabi mo sa sarili mo, Panginoon, nagbibiro lang naman ako. Hindi naman po ako seryoso nung sinabi ko sa iyo yun. Diba? So ngayon, balik tayo mga kapatid doon. So ngayon po ay aral ng Biblia na ang babae po ay dapat ay hinahayaan niya na ang kanyang buhok ay mahaba. Pero tandaan nyo rin, hindi lahat ng babaeng mahaba ang buhok ay tunay na nagmamahal sa Diyos. Dapat balanse rin tayo mga kapatid. Hindi mo lahat ng mga mahaba ang buhok na babae na sumusunod sa aral, subalit ang puso ay malayo sa Panginoon. Totoo yan mga kapatid. May mga tao po mga kapatid talaga na kung saan ay sumusunod sila sa kautusan, subalit ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Sa pag-atin talaga sila. Pero sabi ko nga sa inyo, sa worship, hindi nabibigay. Doon kasi lumalabas ang sintomas. Kapag sa oras ng pagpupuri, ikaw ba yung isang taong nakaganon lang? O ikaw yung isang tao na... O ikaw yung isang tao mga kapatid na... Gusto isa nakapili. Ano man ang ating ipinakikita sa harap ng altar ay refleksyon kung gaano mo minamahal ng Panginoon. Kaya yung mga tao, mga kapatid, na pag nagpuri, nagtataas ng kamay, pag wala kang alam, sasabihin mo parang si Raulo ito eh. Bakit mga kapatid? Nagtataas ng kamay. Umiiyak. Yung laway, natulo. Yung sipon, lumalabas. Ang pangit na mukha, umiiyak sa Panginoon. Kaya kapag ikaw ay wala kang alam pagdating sa Panginoon, kasi isip, ang gandang tao nito, pero ang dugyo. Bago naman ito, pero ano ba ito? Ganyan ba yung Diyos niyo? Aba, nagkakamali ka kapatid. Kasi ang Panginoon, kung may pag-uukulan ka ng buong lakas para purihin dapat sa iyo. Dumating si Floji sa bayan eh. Taga Marlundo, taga kung saan-saan. Dumayo. Gustong maging rap star. Ang daming tao doon. Floji pa lang yun. Hindi pa ako yun. No, ang daming tao mga kapatid. Napalakpak. Woo! Talagang gusto ko si Idol. Hindi ba iwasan? Sinabi ko naririnig. Di ba mga kapatid? Di ba? Ang iliingan, naghihiyawan sila. Biruin mo, yung tao, pinagkakagastusan mo, galing ka pa yata Mindanao. Dahil yun na lang ang chance mo makita si Floji dahil 2 araw na lang ang buhay mo, may taning ka. Pumunta ka doon dahil gusto mo siya makita. Nagdaan ka ng oras, panahon, pagod, puyat, pawis, pera. Para lang siya makita. Pagdating doon, lupay-pay ka na. Layo ng biyahe mo. Di ba? Pero gusto mo siyang gusto mo siyang mahawakan. Di ba? May mga ganun tao kay Michael Jackson doon. Pag nawa ko, matay na eh. Napanood niyo ba yan? Yung mga video ni Michael Jackson, pag hinawakan, later on pala, naikwento lang sa akin, pero hindi pa naman totoo, na meron daw sabi, di umano. Na-scripted daw yung iba. Na pag hinawakan, kunwari may himatay, tapos may stretcher agad, para ipakita na ganun gatindi si Michael Jackson. Sabi nung source. Pero hindi ko naman binayaran nun. Ngayon mga kapatid,
Ano ibig sabihin? Sa mga ganitong bagay, pang makasanlibutan eh. Di ba? Lalo na si Alden, di ba? Alden, panahon ng Aldab, di ba? Trabaho mo, ma-absent ka para makanood ng kaliserye. Di ba? Sa panahon namin, namamasada kami, kahit andyan yung pasero, kantay ka dyan. Feeling namin, yun ang buhay. Kasi, di ba? Doon ko nga nakita yung sarili ko. Ganito pala yung kilig. Kasi hindi ko alam talaga kung ano ibig sabihin ng kilig. Doon napansin ko sa sarili ko, bakit ako natili? Ayun pala yung kilig. Sila Alden lang nakapagpagawa sa akin yan. Mga kapatid, lahat ginagawa ng tao, pero bakit pagdating sa Panginoon, mapansin ninyo, pagdating sa Panginoon, minsan inaantok ka ba, wala ka pang gana, pag-isip mo, magsisimba ba ako? Hindi, puyat ako. Di ba? Bakit pagdating sa Panginoon, hindi nagagawa ng paraan ng tao? Sino ba talaga ang nagmamahal sa Panginoon? Diba? So yun po ang dapat natin maintindihan. Ngayon, balik tayo doon sa istorya. Umiiyak itong babae na ito, mga kapatid, pinunasan niya ng kanyang buhok. Pagpapakita yan, mga kapatid, isang testimonya na yung panahon talaga preserve ang buhok ng babae. Kasi hindi mo po mapupunasan ng paa kung kalbo ka. Sabi niya, pinunasan niya. Ibig sabihin, mapupunasan mo yun kasi mahabang buhok mo. Pinunasan niya ang paa ni Kristo. At walang tigil siya kakaya. Hinahalikan niya ang paa ng Panginoong Yesus. Diba? At nung ito'y nakita ng Pariseo, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, inisip ng Pariseo, kung talagang propeta ito, dapat alam niya na ang babaeng nagpupunas ng kanyang paa, humahalik sa paa niya, ay makasalanan. Ang Pariseo, mga kapatid, yan po ay may mga alam yan sa kautusan ng Biblia. Stricto yan sila. At sa sobrang stricto nila, parang ang tingin nila sa kanilang mga sarili, talagang silang nakakataas. Ganyan sila eh. Kaya nung nakita nila ng Panginoong Yesus, hindi nga nila alam na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao eh. Kaya nga kung tingnan nila kung talagang propeta to, pinagdududahan nga nila eh. Kung talagang propeta to, isip-isip niya sa loob niya. Dapat alam niya na makasalanan niyang kasi sa panahon na yun, mga kapatid, hindi ka dapat sa makasalanan. Pero iba si Kristo eh. Diba? Saka pumunta siya dito para sa makasalanan, hindi para sa matutuwid. So ngayon, pinag-iisipan niya sa kanyang sarili, sa loobin niya, sinasabi niya yan. Ang nangyayari dyan, mga kapatid, itong si Simon, bilang tugon, ang sabi ng Biblia, sa iniisip ni Simon. Kasi si Simon Pedro, si Apostol Pedro, mga kapatid, ay nag-isip din. Hindi po isinulat ni Lucas ng buo kung anong kanyang iniisip, pero ang sabi na lang ng Biblia, no? Ang sabi ng Biblia, nung pagkakasulat ito ni Lucas, kasi kaya nga yan ay Book of Luke, kasi si Lucas ang sumulat, di po ba? Nung sinabi dyan, na kung talagang ito ay propeta, dapat alam niya makasalanan yung nag-aano sa kanya, mahalik sa paan. Ang sumunod na nangyari dyan, sa talata, bilang tugon sa iniisip ni Simon, nakita niya yung laktaw, walang sinabi doon, hindi na sinundan ni Lucas sa kanyang sulat na, at si Simon din ay nag-isip sa Panginoong Yesus. Hindi na gano'n. Kundi, ang naisulat dyan, mga kapatid, nirekta na, bilang tugon, kasi nakikita din ni Simon ang ginagawa ng makasalanang babae sa paanan ni Kristo Jesus. Bilang tugon, ang sabi ng Panginoon kay Simon, Simon, may sasabihin ako sa iyo. May sasabihin ako sa iyo. Ang sabi dyan, tingnan niyo po ulit ang inyong mga Biblia, mga kapatid. Sabi niya, nakikita mo baga, number 44 yan, 744. At paglingon sa babae ay sinabi niya kay Simon, nakikita mo baga ang babae ito? Pumasok ako sa iyong bahay. Hindi mo ako binigyan ng tubig na hukol sa aking mga paa.
Datapwat dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskus ng kanyang buhok. Number 44. Hindi mo ako binigyan ng halik, datapwat siya buhat ng ako'y pumasok ay hindi huminto ng paghalik sa aking mga paa. Number 46. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, datapwat pinahiran niya ng ungguwento ang aking mga paa. Number 47. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan. Datapwat siya ay umiibig ng malaki. Sapagkat siya ay umiibig ng malaki. Datapwat sa pinatatawad na kaunti ay kakaunti ang pag-ibig. So ito po, bago mangyari yan dyan, sabi niya, Simon, halika. May sasabihin ako sa iyo. May dalawang tao, sabi niya. At may isang nagpapautang. Yung isa, pinautang ng 500 denaryo. Silver. Yung isa, pinautang ng 50. Silver. At nung hindi sila makabayad, ay pinatawad sila na nagpautang. Sige, yun ang bayaran niya. Sabi niya. Yun ang bayaran. Sabi ng Panginoong Hesus, Pedro, Simon, sa tingin mo, sino ang tunay na nagmamahal sa kanila? Ito yung ating pinag-aaralan, di ba? Nagmamahal. Sino ang tunay na nagmamahal sa Diyos? Sabi, sino ang tunay na nagmamahal? Sabi niya, sa tingin ko po, yung pinatawad ng malaki. Ibig sabihin, yung utang ng 500 na hindi na binabayaran kumpara doon sa 50 na. Sabi ng Panginoong Hesus, tama ang hatol mo. Tama ang sinabi mo. Tingnan mo yung babae. Pumasok ako sa bahay, Pedro. Pero hindi mo ako pinaghandaan ng tubig para panghugas ng paa ko. Pero itong babae na ito, pagpasok niya, binasa niya ang aking paa ng kanyang luha. Pinunasan niya pa ito ng kanyang buhok. Tapos sabi niya, ikaw, hindi mo ako nilangisan ang ulo ko. Pero itong babae na ito, magmula nang pumasok yan na, maliban sa pag-iyak, pagpunas ng kanyang buhok, yung luha, pinanghugas nun sa paa, nilagyan niya ako ng pabango sa paa. At alam niyo po ba mga kapatid, na ang pabango nung araw ay napakamahal. Hindi po ito mga kapatid, gaya ng mga pabango ngayon na oil-based, water-based. Iba po ang pabango nung araw na kapag yun po ay nabasag o yun po ay napakawalan mga kapatid, sobrang bango nun. Sobrang bango. Napakahalaga nun. Subalit yung mahalagang bagay na yun, hindi po inisip ng babae na ingatan niya sa kanyang sarili. Kundi nung nakita niya Panginoong Hesus, ibinuhos niya doon sa paa ni Hesus. At kung ikaw ay nandoon, sayang naman yan. Diba? Sayang, mabibenta mo ba yan, no? Maaaring maging ganun ka. Pero yung babae, alam niya ang kanyang ginagawa. Ibinuhos niya yung bagay na meron siya. Pinakamahalaga na meron siya. Ibinuhos niya. At ang nangyari mga kapatid, kaya siya nandoon. Gusto niyang mapatawad siya. Nakukuha ninyo mga kapatid. Tapos itong Pariseo ay nagsabi mga kapatid na talagang yan ay propeta. Dapat alam niya na makasalanan niya humahalik sa paa niya. Ito ang tanong ko ngayon, ang hamon ko sa modern church ngayon. Kung talagang lingkod kayo ng Diyos, dapat alam niyo kung ba't kayo dito. Kung gagamitin ko ang pananalita ng Pariseo, mga kapatid, dapat ganun din. Itong altar, parang dulang ito eh. Hapag. Ang salita ng Diyos ay iniaya. Gaya kayo ng babae na pumunta rito, pero ang tanong, alam niyo ba ang pinunta niyo rito? Hindi po lahat ng nagsisimba o dumadalo sa gawain ng Diyos ay mga nagmamahal sa Diyos. May mga taong confused lang, gusto makilala ang Diyos. May mga tao, mga kapatid, na gusto nilang kilalanin talaga. Gusto nilang matutunan ang aral ng Panginoon. May iba naman, nayaya lang. Yung iba naman, napilitan. Yung iba naman, mga kapatid, ay subukan mo. Pero ito sasabihin ko sa inyo, mga kapatid. Gaya ng tanong ng Pariseo sa kanyang sarili. Sabi niya sa Panginoong Hesus, sa isip at puso niya,
Kung talagang propeta yan, dapat alam niya. Kung talagang lingkod kayo ng Diyos, dapat alam niyo ba kayo nandito. Hindi niyo dapat sinasayang ang pagkakataon na ang Panginoon ay maranasan niyo sa buhay niyo. Di po ba, mga kapatid? So ano po ang nangyari, mga kapatid? Hindi dahil sa sinusumbatan ng Panginoong Hesus si Apostol Pedro. Hindi po panunumbat yung sinasabi niya, ako, pumasok ako sa bahay ko, na hindi mo ako binigyan ng tubig panghugas ng pati. Pero itong babae na ito, nakita mo. Isinuunawaan ng babae, mga kapatid, kung gaano ka-precious ang oras ni Jesus. Kung gaano ka-precious ang sandaling iyon na hindi niya alam pagkatapos nun kung makikita niya pa ba si Jesus. Hindi niya, mga kapatid, pinalampas ang sandali na kung saan yung bagay na pinakamahalaga sa kanyang sarili ay maibigay niya, maipadama niya sa Panginoon ang kanyang pagmamahal. Dahil marami po sa mga alagad sa panahon na yon, maraming mga lingkod na sumusunod kay Kristo, hindi dahil sa sumasampalataya sila sa Panginoon, kundi dahil hinahabol nila ang mga pagpapagaling at himala ni Kristo. Hindi po lahat ng naglilingkod sa Panginoon ay dahil mahal nila ang Diyos. Yung iba kasi sa himala lang. Kaya nga may mga standard ng tao eh. Ay, hindi ako sisimba dyan sa inyo. Sisimba lang ako. Ano bang nangyari na bang testimony sa simbahan nyo? May mga napagaling na ba dyan? Pagaling na ba dyan? Di ba? Kapag ang tao yun, nagpagaling, yung santong ganun, dun sa Talisay, lahat ng tao nandun. Nag-aalay. Naalala ko pa yung naki-MJS, sa basurahan, lumabas ang imahe ni Kristo. Nandun ng mga tao, sinisindi ng kandila. Kung ikaw ay may matalinong kaisipan, at alam mo ang Panginoon, sabi ng Biblia, ang Diyos ay banal. Malinis ang Diyos. Sukat ba naman na yung Diyos magpapakita sa basurahan? Di ba wala kang kadelikadesa yung Diyos na yan? Hindi ganun magpakita ang Diyos. Gano'n ka kasigurado na imahe ni Kristo yan? Hindi mo nga nakita si Kristo buong buhay mo eh. Di ba? So ito po, mga kapatid, dapat nating maintindihan na ano man ang bagay, bakit tayo nandito, dapat natin maintindihan ang dahilan. Sino ba ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid? Yung nagwo-worship o yung hindi nagwo-worship, hindi rin natin pwedeng sukatin doon, mga kapatid. So ngayon, sa oras na ito, mga kapatid, bago tayo magtapos, ay sumandali ang inyong isip, mahiram muna sandali. Ang inyong puso, focus nyo muna. Alam ko yung iba sa inyo, inaantok na. Pero sana magising kayo sa bagay na ito. Hindi nyo po matututunang mahalin ang isang tao kung hindi mo siya kilala. Hindi mo siya, mga kapatid, nakausap. Hindi mo siya nakita man lang buong buhay mo. Kaya nga nakakalungkot po isipin sa panahon po natin ngayon, hindi ko naman po nilalahat, pero karamihan po sa kababaihan sa panahon natin ngayon. Ang daling pasagutin. Hindi ko po nilalahat, pero majority, ganun eh. Hindi na po gaya noon na talagang pupunta sa bahay yung lalaki, nagpapaalam mismo sa tatay. Hinaharap yung tatay na matikas. Nagsisibak ng kahoy, pinapakita talaga na seryoso siya na gusto yung anak. Ngayon, mga kapatid, hindi ganun. Messenger lang. Ayaw mo, diwag mo. Nasasagot na agad. Tama? Amen. 50 pesos na load, nasagot ka. Minsan, 10 piso lang. Minsan yung pasalod lang. Ganon ka-cheap ang nangyayari, mga kapatid. Ito pa pinakamatindi. Hotspot lang. Na-hotspot ka lang. Mga kapatid, bumababaw yung ating pag-intindi sa tinatawag na pagmamahal. Kaya nga po sa panahon po natin ngayon, napakaraming naghihiwalay. Napakaraming nagisingin iba. Napakadami naghihiwalay. Bakit? Kasi nagsisimula ang kanilang pag-ibig sa kilig. Pag kinilig, akala nila, hindi nila madetermina kung ano ang kilig sa pag-ibig.
Kasi ang nangyayari, tatandaan niyo po, ang kilig nawawala yan. At huwag niyong pagkamalian na yan ay pag-ibig. Kasi, pag ikaw po ay kinilig at sinagot mo, feeling mo, mahal mo na, pag nawala ang kilig na yan, asahan mo, break up ang susunod na mangyayari na. Bakit? Kasi ang buong akala mo sa pag-ibig, kailangan may kilig. Pag nawala na ang kilig, mga kapatid, ay hindi na to, hindi ko na siya mahal, hindi na ko masaya. Mali ka dyan. Ang pag-ibig, ang sabi ng Biblia, ang tatlong ito ay mananatili, ang pananampalataya, ang pag-ibig at ang pag-asa, ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Ano po ba pag-ibig, mga kapatid? Ang pag-ibig, it is a commitment. Hindi po ito basta feelings lang, mga kapatid. Na kapag once na ikaw ay nagmahal, dapat alam mo konsekwensya na darating ang mga panahon mawawala ang kilig. Darating ang panahon medyo mawawala ang feelings, manglalamig. Pero dapat you are committed sa ginawa mo. Dapat handa ka na kapag naging kayo at naging mag-asawa kayo, dumating man ang panahon na medyo mawala na, lumamlam na at lumamig ka na, dapat ang maalala mo, yung commitment mo. Bakit mo siya minahal? Hindi yung pag hindi mo na mahal yung tao, lalo na kung kasal kayo, hihiwalayan mo na kasi wala na daw ikang pagmamahal. Mali kasi ang pagkaunawa ng tao, mga kapatid, sa pag-ibig. Ang pag-ibig, it is a commitment. It is not about feelings, mga kapatid. Ganyan tayo minahal ng Panginoon. Hindi basta feelings, mga kapatid, ang mahal ng Diyos sa atin. Ito po, mga kapatid, ay intense feeling. Ang sabi ng Biblia, yung love na ginamit ng Panginoon ay agape love. Pag sinabing agape, mga kapatid, ito po ay makalangiting pag-ibig. Higit nakatataas sa lahat ng klase ng pag-ibig na pwedeng maranasan ng tao sa kanyang buhay. Na kung minsan, mga kapatid, hindi mo maintindihan sa kabila ng wasak ang buhay mo, sa kabila ng hindi ka naman karapat-dapat, iniibig ka pa rin ng Diyos. Sa kabila ng makasalanan ka, ikaw pa rin ay binibigyan ng biyaya ng Panginoong Diyos. Sa kabila ng kinalimutan mo siya, hindi ka kinalimutan ng Panginoon. At sabi nga ng Biblia, mga kapatid, sino ba ang tao para alalahanin mo? Ganon tayo minahal ng Panginoon. Sino ba ang tao? Tanungin natin sarili, sino ba ako? Para mahalin ng Panginoong ito. Kahit lumubog ka sa tubig, ang pag-ibig niya nandoon. Hanapin mo ang sarili mo sa burol, dahil feeling mo wala na nagmamahal sa iyo, nandoon pa rin ang Diyos. Kung minsan hindi maintindihan, mga kapatid, kung anong klaseng pag-ibig ito, at ang sabi ng Biblia, who can separate us from the love of God? Kamatayan ba? Kahirapan ba makakapag-separate sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kahubaran ba? Kagutuman ba, mga kapatid? Hindi po tayo makakatakas sa pag-ibig na ito ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga kung mapapansin ninyo at uunawain nyo maigi, sa dulang na yon, isang tao lang ang nakaintindi bakit nandoon si Jesus. Isang tao lang, mga kapatid, ang nagbigay ng pahalaga sa oras na yon, mga kapatid. Isang tao lang, mga kapatid, ang merong bahagi ng kanyang sarili na pinaghirapan, na kanyang tinala para ipakita sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, kung gaano siya kahalaga na hindi pinahalagahan ng mga tao sa paligid niya. Kaya kung mapansin niyo, mga kapatid, sino ba ang tunay na nagmamahal sa Panginoon? Ang mama mo? Ang papa mo? Ang kapatid mo? Ang pastor mo? Mga kapatid, kung ang pag-ibig natin ay pagsasama-samahin sa mundong ito, hindi nito malalampasan kung paano tayo minahal ng Diyos. Unexplainable, mga kapatid. Unexplainable. Kaya kung isasalarawan natin ito, mga kapatid, hindi ko rin maintindihan kung bakit ginawa yun ng babae. Pero ikaw, pinaghirapan mo yun. Yung pabango na yun. Tapos ibubuhos mo lang sa paa, iiyak ka, nag-aas ka ng mercy sa Panginoon Diyos para patawarin ka. Mga kapatid, kung iisipin ninyo, ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Diyos, pinatawag ka ng iyong pananampalataya. Alam niyo, kung bubuksan lang natin ang ating mga pangunawa, kung ano ba talaga ang pinakapangunang kailangan ng tao sa kanyang buhay, hindi
yung kayamanan, mga kapatid. Kung meron ka mga hanapin sa mundong ito, hindi po yun yung panguna ang kayamanan. Hindi yun. Pangarap, hindi rin, mga kapatid. Success sa buhay, hindi rin, mga kapatid. Dahil isa lang ang nakikita kung pinakakailangan ng tao. Kapatawaran ng Diyos. Nakikita niyo, mga kapatid. Anong gagawin mo na naging successful ka? Subalit sa harapan ng Panginoon, impyerno ka dahil makasalanan ka. Kaya nga kung tutusin, mga kapatid, habang may pagkakataon tayo, hindi basta aksidente na kayo po ay naririto, mga kapatid. Ito po ay panawagan sa atin ng Panginoon na gaya ng babae na ito na ibinuhos ang lahat ng bagay na meron siya sa Panginoong Diyos ay mapaisip din naman tayo. Ano bang bagay yung meron ka na kaya mong isuko sa Panginoong Diyos? Trabaho ba? Ito sasabihin ko sa inyo, hindi pa rin yan sapat. Subalit, mga kapatid, kung ating iisip-isipin lang, ang kapatawaran ay napaka-importante. Kaya sa atin, mga kapatid, maraming mga tao hindi makaranas ng kapatawaran ng Panginoon dahil ikaw mismo hindi ka marunong magpatawad. Sarili mong ina hindi mo kayang patawarin. Sarili mong kapatid hindi mo kayang patawarin. Sarili mong kadugo hindi mo kayang patawarin. Lahat ng nagkasala sa iyo hindi mo kayang patawarin to the point na ikaw ay nag-iisip, maigi pang mamatay na lang sila lahat. Mali ka, kapatid. Kaya hindi ka makatakas-takas sa nakaraan mo dahil hindi ka marunong magpatawad. At sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, sa oras na ito, kung ahayaan nyo lang ang Panginoong Diyos na kayo po ay pasukin niya ang inyong mga puso, mga kapatid, matututunan nyo sa oras din ito ang magpatawad. Sapagkat hindi nyo po mararanasan, mga kapatid, ang sarap ng pakiramdam ng pinatawad. Kung ikaw nga mismo sa iyong sarili, hindi mo alam kung pinatawad ka ba ng Diyos o hindi. Subalit kung naiintindihan mo at naramdaman mo sa oras na ito na pinatawad ka ng Diyos dahil humingi ka ng tawad sa Kanya, mga kapatid, naiintindihan mo, kung ako ay pinatawad ng Panginoon, magpapatawad din ako sa mga taong nagkasala sa akin, sa mga taong may atraso sa akin, sa mga taong talagang hindi ko na kayang patawarin sana. Pero dahil sa pagpapatawad ng Panginoon, natututunan ko. Mga kapatid, ito ay sandali na kung saan matutunan din natin iluhod ang ating sarili. Ano bang mahalaga sa inyo? Iban sa pabango? Pride? Kaya hindi mo mapuri ang Panginoon Diyos dahil sa pride mo, ibaba mo, ilagay mo sa paan ng Panginoon, mga kapatid. Alam mo ba, ang pinakahawakan mo sa oras na ito, mga kapatid, kayamanan, kaya hindi ka makapaglingkod sa Panginoon, mahalaga po sa iyo ang pera at ang trabaho, yes, mahalaga yan. Pero tatandaan niyo po, mga kapatid, ang buhay ay hawak ng Diyos. Gaya ng sinasabi ko paulit-ulit sa inyo, kahit anong sipag niyo sa buhay, kahit na mag-double time pa kayo, kahit na mag-double pay pa kayo, hindi niyo mapapabulahanan at hindi niyo matatakasan, mga kapatid, na may kasalanan ka pa rin sa Panginoon, may atraso ka pa rin sa Panginoon na dapat mong pagbayaran. Subalit ang pinakamagandang bagay na ginawa ng ating Panginoong Diyos ay nagpatawad siya. Hindi mo na kailangan bayaran. Nilibre ka na, mga kapatid. Isang bagay lang ang dapat mong gawin, ang lumuhod at humingi ng tawad sa Panginoon. Aminin na, Lord, nagkamali po ako, nagkasala po ako sa inyo, nawalan ako ng panahon sa inyo, inuna ko ang sarili ko, inuna ko ang trabaho ko, inuna ko ang nobya ko, inuna ko ang mga bagay na ito na may katapusan kasi sa iyo. Sino ang nagmamahal sa Panginoon, mga kapatid? Sino ang nagmamahal sa Panginoon? Ito ang tanong, mga kapatid, ng ating Diyos sa oras na ito. At kung ikaw, nararanasan mo ngayon sa oras na ito, na ikaw ay minamahal ng Panginoon, mahalin mo din naman ang ating Diyos. Pasalamatan natin siya. Sa kabila ng ako'y makasalanan, sa kabila ng hindi ako karapat-dapat mahalin, sa kabila ng masal ang aking buhay, sa kabila ng wala akong kwenta, merong Panginoong Diyos na nagbigay ng habag, na nagpakita sa akin ng grace, na ako'y kanyang pinatawad, na ako'y kanyang pinagbigyan, na ako'y kanyang pinabuksan ng pintuan upang maranasan ko
sapat na dahilan para hindi paglikuran ng tao at Diyos, mga kapatid. Wala akong nakikitang sapat na dahilan para tayo'y maupo lang at hindi natin purihin ang ating Diyos. Wala akong nakikitang dahilan, mga kapatid, sa oras na ito na tayo'y manahimik lang at hindi iputa ang bibig na ibinigay sa atin ng Diyos upang magpasalamat sa ating Panginoon. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kalaki ang ginawa sa iyo ng Panginoon, matutunan mong pasalamatan ang Diyos. Hallelujah! Ang tunay na nagmamahal sa Panginoon, maaari nang tumayo at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! O Diyos na buhay, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin, sa lahat ng biyaya at pagpapala ninyo sa amin na hindi namin maintindihan. Subalit isang bagay ang aming nalalaman, ba't hindi ang iyong pag-ibig sa amin? Sa kabila na aming kakulangan at pagkakasala, minahal niyo kami ng walang kondisyon. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Nawa sa araw na ito, Panginoon, maranasan namin ang pag-ibig mo, maranasan namin ang biyaya mo, maranasan namin ang pagpapala mo, maranasan namin ang banal na Espiritu Santo na lumangkong sa amin sa oras na ito, na maranasan po namin ang kapayapaan, uli namin maranasan ang kaginawa ng buhay na ito.